Slope protection talaga ang kailangan dito, Jay, ano? Ah, slope protection na matino at talagang intended to protect yung mga citizens, ano? Hindi yung para kumita pagkakita ng nangyari kasi rito pinagkakitaan eh. Hindi naman yung tungkol sa protection yun eh. Sir, ano hong update natin doon po sa epekto ng landslide dyan po sa barangay Gilad Surong sa inyong pong lungsod? Yes. Oo, as of this morning, yung last two na nawawala, kasi 10 nga yung missing, 8 na yung na-recover natin nung kahapon. Pero early this morning, na-recover uli natin yung dalawa, last two. So, total of 10 fatalities lahat, 12 survivors. Kaya we're now terminating yung ating search and rescue today. At babalikan na lang namin yung lugar na yun for the clean-up drive. Dahil nga delikado pa yung lugar dahil tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan dito sa siyudad ng Baguio, pero humupa na rin naman yung ulan, humina na, ganun na rin yung hangin. Opo. Pero gaano ho karaming residente po dyan sa barangay na yan, Mayor? Napakarami dyan ng residente dyan, ano? At beyond 5,000 yan na residents dyan sa lugar na yan, Nagisad Surong. At yung lugar na pinagtatayuan, talagang high risk na lugar yan. Kaya kung titingnan mo yung pinangyarihan, almost 10 stories at 30 stories na bundok yung bumagsak yung soil at dinisplace niya yung 3 bahay na ang total occupants doon mga 22 occupants. Opo. At inabisuhan ho ba yung mga residente din lahat na mag-evacuate muna habang nagpapatuloy pong pag-ulan dyan sa Baguio? Pinagsabihan sila ng barangay. In fact, inamin sa akin ng isang mother, kasi yung namatay yung anak niya patapos yung parents din niya. Siya mismo nagsabi sa akin na, Mayor, sa totoo lang, tinabihan naman talaga kami, lumikas na kami. Sinabihan na rin ako ng mga anak ko na lumikas na rin kami. Kaya lang, matigas talaga yung ulo namin, sabi niya. Opo. Mayor? Yes, yes. Please Opo. go ahead, Jay. Opo. At so far naman, Mayor, bukod dito sa landslide, may mga naiulat ho bang mga pagbaha dyan po sa lungsod po ninyo? Kasunod ditong habagat na ito? Meron naman 3 lugar ang pinangyarihan ng baha. Pero mabilis na humupa. Kasi nga, nabarahan lang ng lupa o kaya debris yung mga kanal. Kaya yun, short term lang yung pagbaha. Patapos humupa rin kagad. Yung dating lugar na bumabaha dito, yung city camp, na noon pa talagang binabahayan. Wala na, hindi na binabahayan kasi nagkaroon ng malaking tunnel doon na ginawa. Patapos halos regular ang paglilinis namin doon sa screen ng mga basura. At talaga nga naman nakakatuwa na rin na bumaba na rin yung dami ng basura tuwing tag-ulan. Kaya hindi na kami nagbabara doon. Magmula nung naging mayor ako, wala nang bara doon sa lugar na yun. Kaya hindi na nagbabaha. Opo. Pero yung kumusta naman po kung yung mga evacuees, punuan ho ba yung mga evacuation centers natin? Well, we have a total of 121 families na apektado rito. Pero ang nasa evacuation center, mga 40 plus na lang, mga 43 yata na families. At they're well supported at lahat kanilang mga kailangan na resources ibinibigay namin sa City Social Welfare at may nakukuha rin kaming tulong sa DSWD. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner, Admar, Mayor, may kailangan ho ba kayong, may panawagan din ho ba kayo sa national government tulong Wala para po kayo? sa lugar po ninyo? Wala naman. At talagang tuloy-tuloy naman ng tulong ng iba't ibang mga private sector sa amin. Ganon din yung ating mga ahensya, lalo na yung DSWD. Nagpapasalamat din ako sa DPWH kay Secretary Base. Nag-usap nga kami kahapon. At talagang nagpadala kagad din siya ng tulong, lalo-lalo na yung kanilang mga equipment dun sa site nung insidente dun sa Barangay Gisansurong. Opo, Mayor, magandang umaga po. Yung pinangyarihan po ng insidente po, natukoy na po ba yung talagang pinaka-main reason? Ito po bang lugar na ito ay matagal nang nandyan yung banta sa posibilidad na landslide po, Mayor? Yes, high risk talaga yan. Talagang nung 1970s, nagkaroon na rin ng soil erosion dyan sa lugar na yan.
Kaya nga dineclare nga nila na no build-up zone yan noon eh. Kaya lang, napabayaan. Kaya nagtayuan uli ng mga bahay, dekada na silang nandyan. Kaya tiwala na rin sila. Kaya despite the fact na nabigyan sila ng babala na lumikas na, hindi pa rin sila umaalis. Kasi nga comfort zone na nila yung lugar na yon. Kaya ito ngayong araw na to, makikipag-ugnayan kami sa MGB at pinapunta ko na rin yung City Environmental Officer namin doon kahapon para tiningnan yung paligid ng lugar at nakita naman talaga namin na may mga stress na yung mga soil doon. Kaya meron kami mga nilikas uli na mga in-evacuate na mga residente doon. Opo. Sir, yung papunta po ng Baguio City, wala naman pong kasi alam natin, halos regular na yata yung mga landslide din yung papunta dyan sa Baguio City. May mga naitala ba tayo, lalo na nitong weekend, na grabe yung buhos ng ulan? Tama ka, Admar, ano? Dito sa Baguio, parang kuwan na lang tuwing tag-ulan o tuwing typhoon, talagang normal na sa amin itong erosion. Ito kasi ang dalawang risk namin, erosion at yung felled trees. Yan ang mga hazards namin dito eh. Pero sa pag-akyat yun ng Baguio, sarado pa rin ang Quezon dahil nga marami pa rin mga rock falls dyan at mga mga soil erosion o landslide na tinatawag. Dito naman sa Marcos Highway, maya-maya meron din landslide pero nakli-clear naman kagad. Kaya pinaka-safest na daan ngayon, Marcos Highway at Nagilian Road. Opo. Kamusta naman po yung natin na influx ng mga turista? Bumaba ba ng husto lalo na nitong panahon ng tag-ulan at may banta po na mga kagaya po na nabanggit ninyo kanina, Mayor? Yes, Admar, tama ka dyan. Talagang bumaba talaga ng husto. Pero nakapagtataka nung weekend, marami pa rin umakyat. At dito nga, kung sila naliligo pa sila sa ulan, nagulat nga ako. Tapos kumukuha pa ng pictures. Kaya punong-puno rin ng biyahe ang Victory Liner at ibang mga bus companies dito last weekend. Siguro gusto lang maranasan yung lamig dito kasi nasa 17 degrees to 21 degrees dito sa syudad ng Baguio. Kaya tuwan-tuwa yung mga tao na umaakyat. Opo. Sa kasalukuyan po ba, balik normal yung ating pong nag-declare ba kayo ng walang pasok or walang trabaho? Nito mga nakalipas din kahapon and ngayong araw ba and sa mga susunod, tuloy-tuloy ba? Mahigit isang linggo na talagang kinancel ko yung klase rito, including government work. Kahapon, pati government work at pa rin, Monday, Monday, Tuesday, wala pa rin na pasok ang mga government employees except those na involved sa disaster relief operations. Pero ngayon, pinabalik ko na yung mga government work, pinabalik ko na. Itong K-12 and below, hindi pa kasi nga marami pang hindi nakakaakyat ng mga estudyante. Yung mga colleges naman, pinabayaan ko na lang yung mga top management na mag-declare kung mag-o-open ba sila. Kasi may mga enrollment at may mga bagong open na classes dito sa Baguio. Kaya pinapabayaan ko na lang yung top management na mag-decide. Opo. Mayor, si Jade po ulit ito. Meron na may proposed 2027 national budget na. At kung kayo tatanungin, sa halip na flood control projects, dapat mga proyekto po laban sa landslide ang kinakailangan po dyan sa Baguio. Yes, slope protection talaga ang kailangan dito, Jay. Slope protection na matino. At talagang intended to protect yung mga citizens. Hindi yung para kumita pagkakita ng nangyari kasi rito, pinagkakitaan Hindi naman yung tungkol sa protection yun So, matindi. Kaya makikipag-ugnay, nag-usap kami ni Secretary Vince, aakyat siya in the next 2 weeks dito at makikipag-ugnayan siya sa Regional Development Council. Pag-uusapan namin kung ano yung mga needs namin dito hindi lang sa syudad ng Baguio, kundi sa buong Cordillera. Opo, Mayor. Siguro, Mayor, mensahe na lamang po ninyo. Alam kong busy po kayo ngayong araw na ito, lalo na marami po sa mga kababayan natin ngayon na apektado po nitong mga pagulan na nararanasan natin. Mensahe na lamang po ninyo. Sa ating po mga kababayan dito sa syudad ng Baguio, sana po keep yourself warm and dry and at the same time keep safe kasi tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan dito at take nyo po yung mga vitamins kasi para iwas po kayo sa sakit. Pangalawa, umikot ho kayo sa kapaligiran ng inyong mga residente
Dahil tingnan nyo, lalo-lalo na yung mga nakatira dyan sa mga slopes at sa mga sinkholes at sa mga lugar na sa tingin nyo delikado. Dahil tingnan nyo yung mga signs ng mga stress sa lupa. At kung may nakita po kayong mga abnormal dyan o unusual na mga observations po ninyo, please feel free to call us. Huwag na ho kayo mag-memorize ng hotline numbers. All you have to do is call 911. Maski ano po yung mga telepono nyo, Globe, Smart dito, just call 911. Ganon din ho yung mga puno na nakikita nyo malapit na matumba. Itawag nyo lang ho kagad at mabilis ho kaming umaaksyon. Maraming salamat, Jay. Maraming Thank you. salamat, Admar. Thank you, Mayor. Good morning po sa inyo. Mga kababayan, si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City po ang ating nakasama na pakinggan na hinggil nga dito sa update dyan sa epekto ng pag-uulan. Dulot nga ng habagat dyan po sa Baguio City, mga kapartners. Nagdulot ka ng landslide dyan po sa Baguio City.